So ito, Doc, how about yung mga exposure to, certain chemicals and mga substances o kaya radiation? Paano yung mga lagi nagpapa-x-ray o kaya yung mga nagtatrabaho sa ospital, particularly sa lab department? Oo. Ako sana hindi totoo. Okay. Yung radiation, talagang pwedeng, merong certain number ng radiation na temporarily nahihinto yung sperm production. Pero pagka lumampas ka pa doon, nagiging permanent. Kaya nga yung iba na halimbawa radiotherapy, tinatanong sila kung gusto magkaanak kasi nag-offer yung iba ng sperm banking. Itatabi muna yung yung mga sperm para if ever yung time would come na gusto nila magkaanak, meron Yeah. It makes sense. Kasi, parang, of course, kasi number one would be the health of the patient. Parang kung kailangan niya talaga yung radiation therapy. So, tama mag-sperm banking muna. Pero para yung mga later. yung mga CT scan, yung mga X-ray, hindi naman. It It's does very not minimal. Oo, unless you do it every day. Na yung maapektuhan. Kaya pagka na-meet mo na yung minimum requirement para mag-temporarily ma-stop yung production ng sperm mo. I see. Okay, Oo. pero maganda yun That's being extra sensitive na, i-consider muna yung plans of, of being a father later on before subjecting the male individual to, radiation therapy. Yung chemotherapy kasi, ang chemo drugs, ang tina-target nila is yung mga fast-producing cells Di ba? In cancer Liver, cells, like that. yung mga cancer cells, yun ang pinuproduce nila, yung mga fast-producing. And then, a side effect dun sa mga, Oo. multiplying, ng mga Yes. cells. Kaya yung sperm production medyo fast Pwede pwedeng side effect talaga is naapektuhan sila. Okay. So, ito, Doc, how about yung hormones dito sa how do hormones play a role in male infertility? Okay, kasi you need male hormones talaga. So pagka somehow naapektuhan yung male hormones mo, pwede one is erection can be affected. And two, yung sperm production pwede rin maapektuhan. Yeah. Although hindi sila kasing affected, pero kasi yung it helps doon sa yung pag-produce, pag-divide Develop also. ng sperm, maapektuhan if you have too much female hormones. Yeah. The reason why I ask kasi, di ba sinasabi yun na pag macho, mabalahibo, mabalbon, tapos sasabihin nila, may kinalaman ba yan? Mabibigyan ba tayo ng senyales sa ito? Baka medyo mas hirap ito kasi yung kanyang hair. Di ba may ganun, Doc? We would always hear that. Well, actually, yung hair, yung male pattern yan So, ibig sabihin, Male pattern hair loss. oo, Yeah. yung doon is medyo mas mataas yung testosterone supposedly. Ito naman yung medyo more aggressive in terms of yung in terms of sexual activity but not necessarily in terms of sperm production. I see. Iba yun. Oo. So, parang it is presumed but that not necessarily true. Mas sexually aggressive yung lalaki na mas mataas ang So testosterone mukhang mas macho level. tingnan. Oo. Okay. So Pero ayun of yung mga course, prominent, yung mga Oo. muscles as well, di ba? Oo, pero Yeah. pero ito naman mga to, of course, yung mga hair is even growth of hair or hair loss, this is also genetic So I not see. necessarily naman. Okay. Pero Doc, how about age? Kasi I mean, is age a factor also? Parang when we talk about male infertility, kasi Oo. syempre, gaano ba, di ba syempre alam natin, pag nagbinatilyo na, may ability na yung makapagbuntis ng partner niya. However, hanggang anong age ba pwede makabuntis si Lolo? Kaya ba yan? Hanggang 85? Hanggang 90? Okay. Magandang example dyan si Robert De Niro, 'di ba? At 80 or 83 ba nagkaanak pa. But that is more of an exception. Kasi akala natin all the while we thought bottomless ang sperm. Hindi pala, umuunti siya talaga as we age. And sometimes nauubos. So at a certain age, kakaunti na lang yung kaya makabuntis. And of course, the older we get, mas marami tayong sakit na na-acquire.
Yeah, especially diabetes, no? So which may affect talaga your ability to impregnate somebody. I see. Is it because kung ang babae nagme-menopause, di ba there's what we call andropause? Ito ba yung dahilan kung bakit hindi na niya kaya mag-impregnate ng female partner? Yes, that is one, ano? Tapos, ang isang mostly is because of the sperm production na greatly affected. Yeah. At saka siguro kahit may sperm cells, I don't know if you would agree with me, yung quality na rin eh. Yes. Na kung kahit makabuntis, baka mamaya may problema rin sa bata, di ba? It's a factor as well eh. Oo. Yung anuhan, nahihirapan na rin sila mag-produce ng good Yung quality. Although na sperm karamihan cell. ng sperms na lalaki na hindi maganda will never reach its destination. Yung ika nga kasi 'di ba pagkapunta natin sa sperm pagkapunta niyan sa loob During ng a babae. sexual activity. Yeah, malayo pang nilalakbay niyan eh. Yeah. So most of them die agad. Hindi na nakakaring, only the healthy ones are able to reach the egg. Oh, I see. Kasi yun, at least para at least informed, educated din ng ating viewers. Kasi extreme of ages, kahit nga yung mga babae rin na pag sobrang bata na, di ba uso na, ang dami kasi tumataas ang teenage pregnancy, sad to say, pero makikita natin medyo iba po ang, may mga ibang condition ng mga batang napanganak from yung very, very young couples, no po. Okay, so once the patient is, yun yung problema ng patient pumunta sa inyo, doc. Usually, how do you go about the diagnosis to confirm o anong problema? Okay, syempre, a good history and physical examination, very important yan. Tapos, basic sa mga tests natin ay sperm analysis. Ang sperm analysis, kailangan yan dalawa. Kasi, yung una, very hesitant eh. Imagine, kailangan mag-submit ka ng similya. Nakaka-pressure minsan incorrectly yung collected yung specimen. So that's why we have it repeated at least 2 times. Tapos hindi lang yan magbibigay dapat 3 to 5 days yan na walang ejaculation. Hindi po pwede yung 1 day pa lang, okay, na kagad. So, dapat nag-abstain. Yes. So, whether sa sexual activity with the female partner or siya sa sarili niya. Yes. Okay. Oo. 3 to Tapos, 5 days 3 to 5 days yun. Tapos yung difference from one test to the next, at least 1 week. 2 weeks preferably or more. Pero hindi po pwedeng 3 to 5 days and then another 3 to 5 days. Hindi pwede. Kailangan, why is that though? Doc? Yung hindi pa kasing kasi minsan yung quality ng sperm not as good yung doon, so kailangan mo natin malaman yung a week apart kung yung production mo ba pareho pa rin mas maganda na yung sample na makukuha mo. So let's give it some time para at least makapag-produce ng panibago and makita yung development ng mga sperm cells. Okay. Tapos of course yung ultrasound ng testicle. Para makita nga kung mayroong varicose veins o kung yung testicles mo maliit, no? Kung bakit maliit. Nakalimutan ko palang yung 'di ba yung mga nagkakaroon ng beke, ng mumps. Mumps, yeah. Yung pala nakalimutan natin isa sa mga reasons yun, tapos namaga yung itlog. Yung may orchitis na tinatawag. Yes, yung tinatawag natin ng mumps orchitis, napakalaki yung chance na hindi sila mag-produce na after that ng sperm. Kasi ang nangyayari, nagdi-develop ang katawan ng lalaki ng antibodies fighting the sperm. So every time magpuproduce ng sperm, nakikita ng katawan na foreign, pinapatay niya. So that's why they are not able to produce. Okay, so dapat bakuna yan, Doc, di ba? Nang mula bata. Naku, sa ating mga parents po, make sure po ang ating mga chikiting talaga nakukumpleto ang mga bakuna. Imagine, akala mo, hanggang, di ba, malaki-laki na yung anak ko, yung pala may problema pa later on na lalabas, di ba? It's because hindi nabigyan ng mom's vaccine. Tapos yung pag nakita natin na masyado mababa yung sperm, nagpapa-blood testing tayo. Tingnan natin baka mamaya yung metabolism may problema. So yung testosterone, tapos mga FSH, LH, yung mga yung mga factors na alam natin makaka-apekto saan natin sa sperm production.
Okay. So, Doc, usually, anong pwede nating sabihin sa ating mga viewers na, kunyari, like, kung kailan nila, kasi like, pinaplano naman talaga yung when, yun ang ideal, di ba? Para napaghahandaan natin. At least mabigyan din natin bukod sa pagbibigay ng magandang buhay sa mga chikiting, from the start, maalagaan yung pregnancy, okay? So, pag magkasama na, kung na plano nila, this year, tapos, ganong katagal ba yung time duration na kapag hindi pa sila nagkaanak, dapat magpakonsulta, early check-up, Doc, para, para kung may infertility concerns, ma-addressan kagad. Yun, usually nga, after 1 year of trying. 1 year. Oo. Pero of course, depende yan kung halimbawa medyo may edad na kayong nagpatingin. Kasi yung especially sa female, mas maagang nauubos yung egg cells. Yeah. And then tumataas yung risk ng pregnancy pag umiidad sila. So pagka ganun, kahit kakakasal pa lang, gusto na kagad magpa-workup. Siyempre, pressed for time eh. Yeah. But otherwise, kung hindi naman, at least a year of trying by themselves, yon after nun, tsaka tayo workup. Pa-workup. Kasi usually nga, lalo na yung mga career-driven. Yes. I don't know kung na-encounter mo yan, gantong joke dati, Doc, nung mga nagme-medicine tayo. Di ba, usually late nag-aasawa ang mga doktor. Sasabihin, mag-asawa ka na. Kasi pag nagbuntis ka, high risk ka na. Kasi pag high risk, di ba, ibig sabihin kasi may edad na. Pag may edad na po, marami pwede nang mag-eclampsia. Di ba, depende, pwede may high blood na, mag-form ng diabetes. Okay, so, kaya maganda rin po talaga nakaplano. And of course, samahan natin ng dasal, okay? So ito, Doc, kunyari, na-establish na, may male infertility, so paano yung management? Is it sa case-to-case basis ba? Now, usually, kung if we go by the book, maganda, bibigyan muna natin ng gamot. So, pamparami ng sperm, tapos advice natin yung yung mga dapat, mga do's and don'ts. Yung mga kakainin, yung mga isusuot, yung mga kailangan gawin, gaya na nabanggit natin kanina na avoid going to hot places or yung showering, hot showers, mga ganon. Tapos yung enough rest. And then, ang examination natin is every 2 to 3 months. Kasi yung baby sperm, para maging adult siya, it will take around 3 months. So, kung may ibibigay kang gamot ngayon, para malaman mo ang effect after 3 months. Yeah, para hindi rin sayang yung patest mo kasi Yes. you'll be evaluating the same sperm cells na nahuli mo dun sa first Yes. exam. Oo. Okay, and meron bang role dito ang surgical intervention sa male infertility and if yes, when? All right. Usually pagka yung pagka nag-fail na yung gamot, and then titingnan natin ngayon yung kung meron kang siyang varicose veins, yung varicocele, i-offer natin. Pwede natin tanggalin yung varicose veins mo, yung varicocele, para hopefully mag-improve. Kasi hindi yan automatic na pag tinanggal natin yung varicocele, gaganda kagad. It's like 50-50. 50% of the possibility na after surgery, gaganda. Pero kasi baka mamaya, doon na natin malalaman, isa lang pala yung sa problema. May other factors pala. Sometimes naman, barado yung daanan. ng sperm, So yun, kailangan din surgery yun para matanggal yung nagbabara and para maging maganda yung flow. So maganda talaga mag-start ng workup the soonest time possible. Okay? Kasi kung ganyan, meron palang ibang underlying problems, napakarami pang gagawin. Baka it might be late already if later on in life na anong age na, tapos plus yung wife, 'di ba? Is late na rin. Okay. Tapos pag nakita natin sa halimbawa maliit yung testicle, baka kailangan nating i-biopsy para malaman magpuproduce ba ito ng sperm. Kasi pag ang nakita natin is yung tinatawag natin na primary testicular failure, yung itlog mismo ng lalaki ang hindi nagpuproduce ng sperm. Kahit anong ibigay mo diyan, hindi na talaga magpuproduce yan. Is this even more serious? Yeah. This is harder, no? Kasi there's wala no way. magagawa. There's no way na makakapag-produce sila. Kung ganun ang case, wala talagang hope. Yeah. Oo. Okay. It's either they adapt or they Sperm donor. Yes. Oo. Pero I mean, syempre, if that's the worst case scenario and ganyan nga, no. Sabi naman,
you don't always have to be the biological father, I mean. Yes. Kung kunyari worst case scenario lang, no? Kasi 'di ba, yung pagfa-father naman, it's nasa sayo naman yun eh. Kung paano ka sa ibang tao, 'di ba? Yes. Pwede naman. Oo. Yeah. Okay, how about natural ways or like, certain lifestyle modifications that we can give our viewers? Well, merong no, yung gaya ng mga vitamins, multivitamins, vitamin E, kasi yung ibang sperm, tamad eh. Ayaw lumangoy. No, madami pero nandoon lang sila. May So, mga tamad. yes. So, may hindi lang tao tamad. Okay, pati sperm cells. Pati sperm. So, yan bibigyan natin ng vitamin E para hopefully sila mas lumikse, no? And B complex para hopefully mas normal yung lumalabas. Yung mga zinc na tinatawag, Doc. For protection. Yeah. Tapos yung isa sa mga important, yung CoQ10, coenzyme CoQ10, Q10. yeah. So it's very important para mas maging normal yung kasi minsan tama yung dami pero yung hindi normal ang itsura. Yung morphology. Yes, And then yung morphology. minention nyo, yung activity. Activity. Yung activity, okay. Oo. And Doc, how about yung I mean, after this supplementation, for how long ba dapat? Ganun pa rin. 3 to 6 months. Oo. Pero yun, because these are supplements, you can give this for like forever. Forever, Oo. yeah. Kasi yan eh, yung, kasi vitamins naman yan or supplements eh. So it's fine if you want Tsaka to marami do it naman for a long maitutulong time. yung mga na-mention na supplements. And not only for the fertility issues. Eh.